Pag-amyenda ng saligang batas hindi makabubuti sa bansa ayon sa dating Chief Justice. Alamin natin ang detalye ng balitang yan mula kay Kapatid Troy Gomez. Troy. Mismo si retired Chief Justice Larry Davide Jr. na ang nagsabing sa halip na makabuti o makabubuti ay mas makasasama ang planong pag-amyenda sa 1987 Constitution. Sa pagdinig ng Senate Committee on Constitutional Amendments and Revision of Code, sinabi ni Davide na walang sapat na dahilan para amyendahan ang 1987 Constitution na mistulang sayaw ng tiyatsa na magdadala sa hukay ng kamatayan. Ayon kay Davide na naging miyembro ng 1986 Constitutional Commission na bumuo sa konstitusyon, ang pag-amyenda sa ilang economic provisions ay magdadala lang ng mas seryoso at malaking problema sa bansa. Ang public hearing sa RBH 6 na naglalayong amyenda ng ilang economic provisions ng 1987 Constitution, kabilang na dito ang public services, education at advertising industry. Para sa Diyos at sa Pilipinas kumahal, Troy Gomez Agulat, kapartner mo sa Balita at Serbisyo. Samantala, VP Sara Duterte was trusted government official noong Q4 ng 2023. Alamin natin ang balitang yan mula kay Kapatid Angel Pastor. Kapatid Angel. Mukhang wa-epek ang mga ginagawang pagpapahid ng putik kay Vice President Sara Duterte ng mga kritiko nito. Ano ba naman kahit anong paninira at alegasyong ibinabato sa pangalawang Pangulo ay hetot nananatiling mataas ang trust at performance ratings nito. Base sa resulta ng tugon ng masa survey ng Octa Research Group na isinagawa noong December 10 to 14, 2023, nakakuha si VP Sara ng 77% trust rating na mas mataas ng 2 puntos kumpara noong October 2023. Mas mataas rin ito ng 1 puntos mula sa katandem nito noong 2022 elections na si President Bongbong Marcos na may 76% trust rating. Mas mataas naman ito ng 13% kumpara kay House Speaker Martin Romualdez na may 64% at 18% kumpara kay Senate President Juan Miguel Zubiri. Si VP Sara din ang may pinakamababang nakuha na distrust rating na nasa 5% lang. Nananatili namang buo at solido ang tiwala ng Mindanao kay VP Sara na may 99%. Sinundan ito ng Visayas, Balanced Luzon at National Capital Region. Pagdating naman sa performance rating, nangunguna rin ang pangalawang Pangulo sa top officials ng gobyerno. Mayroon itong 75% rating na mas mataas ng 5 puntos sa naitala nitong 70% na performance rating noong October 2023. Sinundan naman ni VP Sara si PBBM na may 71%, Speaker Romualdez na may 65%, Senate President Zubiri na may 60% at Supreme Court Chief Justice Alexander Hesmundo na may 18%. Narito naman ang ilan sa mga pahayag ng ating mga kababayan sa performance rating ni PBBM at VP Sara. Yung sa performance nila, kung 100% naman yung binibigay nila, tapos maganda yung survey ng tao, di okay. Diba? Pero kung marami kasing binabatong issue sa kanila so tao na ang bahala doon. Well, si Sara okay naman siya. Wala naman siyang comment Wala namang comment si VP Sara. Magkasama naman sila ni President Bongbong. Okay naman yung nila tatakbo nila. Nga lang, nagmamahal yung bilihin, pero yung sa may hindi sila atag dito na ipapamalita, pero okay naman yung ni President Marcos. Isinagawa ang naturang survey sa 1,200 adult respondent na may positive negative 3% margin of error. Para sa Diyos sa Pilipinas, kumahal Angel Pastor, SMNI News. At sa iba pang mga balita, Chinese Embassy sinabing irresponsableng pahayag ang paratang na ang bansang China ang nasa likod ng cyber attacks. Alamin natin ang balitang yan mula kay Kapatid Jason Rubico. Kapatid Jason. Natunto ng Department of Information and Communications Technology na mula sa isang Chinese state-owned telecommunications operator ang nasa likod ng cyber attacks sa mga website ng ilang ahensya ng ating pamahalaan kamakailan. Kabilang umano sa tinangkang pasukin ng mga hacker ang official website ng Philippine Coast Guard, Overseas Workers Welfare Administration at ang private website ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Bagamat na-detect na ang internet protocol address ng hacker ay mula sa China Unicom, hindi naman ito nangangahulugan na ang Chinese government na mismo ang nasa likod ng mga nasabing cyber attack. Ayon nga yan sa attached agency ng DICT na Cybercrime Investigation and Coordinating Center. Alam nyo sa China, kung mainland China pag-usapan natin, everything is state, di ba?
So it doesn't mean na sila yun. Maybe because it's the only system available for communication. Pagbabahagi pa ni Undersecretary Alexander Ramos na batay sa kanyang naging karanasan nang ma-assign siya sa China, ay tanging sa pamamagitan lang ng state-owned telecom facility magkakaroon ng access sa komunikasyon. Ang hirap po mag-communicate doon kasi ang daming nabablock. The only thing that you can do for accessing is use their own state-owned telecom facilities there. Samantala, irresponsable naman para sa Chinese Embassy ang paratang ng ilang government official at media ng Pilipinas na ang China ang nasa likod ng cyber attack at iniuugnay pa sa issue ng South China Sea. Iginiit ng Chinese Embassy na tutol ang gobyerno ng China sa lahat ng anyo ng cyber attack ayon sa batas. Hindi nga raw nila pinapayagan ang alinmang bansa o individual na makilahok sa cyber attack at iba pang iligal na gawain sa kanilang lupain o gamit ang infrastruktura ng China. Dagdag pa ng embahada na ang cybersecurity ay isang pandaigdigang hamon na nangangailangan ng kolektibong tugon mula sa pandaigdigang komunidad. Kaugnay nito ay nanawagan ang China sa lahat ng mga bansa na sama-samang pangalagaan ang cybersecurity sa pamamagitan ng pagsasagawa ng dialogo at kooperasyon. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, ako si Jason Rubrico, SMNI News. Samantala, laban sa Senado at Kamara patuloy na lumalala. Alamin natin yan kay Kabaryo Troy Gomez. Roy. We have not been discussing this issue and been telling the media, babaan natin yung temperatura para makatrabaho na po tayo. Parang ayaw po sumunod ng House of Representatives at hindi na po natin kasalanan yun, mga kababayan ko. Isang resolusyon ang ipinasa ng Kamara na naghahayag ng matibay na suporta sa liderato ni House Speaker Martin Romualdez. Ayon sa mga senador, normal lang naman daw na suportahan ng mga kongresista ang kanilang leader. Pero ang sabihing biktima raw ang Kamara ng intense assault o atake mula sa Senado, mariin nilang pinalagan. Sa manifestation of support ni Senior Deputy Speaker Aurelio Gonzales, ay sinabi niya na nilabag ng Senado ang interparliamentary courtesy nang akusahan daw nila ang Kamara na siyang nasa likod ng bilihan ng boto sa People's Initiative o PI para isulong ang pag-amyenda sa konstitusyon. Ang paratang na ito ng Kamara agad na sinagot ng liderato ng Senado. Kaya kung feeling assaulted sila, how? How? If the committee is just performing its duty, if Committee on Electoral Reforms is just performing its duties, they deal on facts. Very clear, the last hearing, the last two hearings, the facts had come out. Ilang beses na nga bang lumabas sa pagdinig ng Senate Committee on Electoral Reforms na may kumpas ni House Speaker Romualdez ang maanumalyang PI. Ito nga'y base na rin sa mismong pahayag at kung di may pag-amin ng mga resource person at testigong naimbitahan sa naturang pagdinig. Sasabi mo lang na hindi naman kayo nagkita. Sabi nyo sina Congressman Garvin lang. Yeah, because you know, it slipped my mind. It slipped my mind, Madam Senator. That was the Okay time lang, that okay lang. Kung nakalimutan ninyo bigla, the is help of the Speaker Martin Romualdez supporting your group? to help Is us it- in the signature campaign. Yes. Okay, so it's very clear that Speaker Martin Romualdez is supporting your group po. He is all out behind the People's Initiative. Is that correct? Yes, we coordinate with the Speaker and the Thank you very Congressman much, and in I'll, getting the give it 3% back per to- congressional district. That's correct, Madam Senator. Thank you very much. Sa naging pagdinig nga ng parehong komite sa Davao City, ay tahasang itinuro ng mga testigo ang PBA party list ni Congresswoman Migs Nograles na siyang nangunguna sa pangangalap ng mga pirma sa iba't ibang barangay kapalit ng pangakong ayuda. Sa kabila naman ng hiling na ceasefire ng Kamara at ang paghayag ng suporta ng mga congressman kay Speaker Romualdez, ay ipagpapatuloy pa rin ng Senado ang investigasyon. Ayon kay Senator Amy Marcos, kailangan magpakita sa Senado si Attorney Anthony Abad na siyang signatory sa pinaiikot na PI forms. Ang budget naman na ginamit para sa EDSA Puera TV ad ng PI na nagkakahalaga ng 55 million pesos ay kailangan rin daw ipaliwanag. Kinakailangan tapusin yan kasi
Hiniling yan ng ating minority leader, and I think it's but fair that it be provided. Lumampas na nga yung deadline na sana the same day. Kasi siyempre, madali lang yan, di ba? Alam mo naman kung sino ang nagbigay. Pero si Senador Jinggoy Estrada, na una nang nagboluntaryo na mamagitan sa Senado at Kamara, ay nanawagan kay Pangulong Bongbong Marcos na pumagitna na rin para humupa na rin ang tensyon. Maybe the president can talk to the two leaders of the chambers, si Senate President Zubiri and Speaker Romualdez. But siguro we can fix it on our own. Pwede naman siguro mag-usap yung dalawang leader na, o tama na, tigilan na natin ito. Let's work, work, and work. Mula dito sa Senado, para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, Troy Gomez nag-uulat, SMNI News. At dagdag pang balita, estafa at swindling nangungunang kaso ng cybercrime sa bansa. Ayon yan sa PNP. Alamin natin ang balitang yan mula kay Kapatid Creslin Catarong. Kapatid Creslin. Patuloy na tumataas ang kaso ng cybercrime sa bansa base sa ulat ng Philippine National Police. Sa press briefing sa Malacanang, sinabi ni PNP Chief Police General Benjamin Acorda Jr. na masyadong tumaas ang cybercrime cases, particularly dito ang online scams. Dagdag pa ni Acorda, may na-identify silang scammers mula sa ibang bansa, pero anya, mas marami silang natukoy na localized scamming o ginawa mismo rito sa Pilipinas. Iniulat ng PNP Chief na kabilang sa top 5 cybercrimes sa bansa ang swindling o estafa na siyang nangunguna na sinunda naman ng illegal access, identity theft, online libel at credit card fraud. Aminado si Acorda na nahihirapan ng PNP na tukuyin ang mga nasa likod ng cybercrime. Sa kabila nito, iginiit ng PNP Chief na malaking bagay para sa kanilang mga investigasyon ang SIM card registration law. Sa ginanap na sectoral meeting sa Malacanang nitong umaga ng Martes, ipinag-utos si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagpapalakas at pagpapahusay ng cybercrime security systems ng PNP. Ito ay sa pamamagitan ng pagsasanay ng kapulisan at pagkuha ng teknolohiya para sa pagtugon sa cybercrime at cybersecurity sa bansa. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, President Catarong, kaparta mo sa balita at serbisyo. At dagdag pang balita, sunod-sunod na cyber attack sa mga ahensya ng gobyerno hindi dapat ikaalarma ayon sa ACG. Alamin natin yan kay Kapatid Paul Montebon. Kapatid Paul. Dapat na ikaalarma ang publiko kaugnay sa sunod-sunod na cyber attacks sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Ayon kay PNP Anti-Cybercrime Director Police Major General Sidney Hernia, hindi lamang ang Pilipinas ang nakakaranas ng ganitong mga atake, kundi maging ang mga malalaki at mayayamang bansa sa mundo. Anya, normal lamang ito dahil may turing na attempt pa lang naman ang mga nangyayari at hindi naman tuluyang napapasok ang mahalagang impormasyon ng pamahalaan. Sa ngayon, nakikipag-ugnayan na ang PNP-ACG sa mga pangunahing ahensya ng gobyerno para pag-aralan kung paano mapipigilan na makapasok ang cybercriminals sa Pilipinas. Kamakailan lamang ay matagumpay na napigil ng cybersecurity experts ng bansa ang pag-hack sa websites at email addresses ng ilang ahensya ng pamahalaan mula sa mga hackers na nakabase sa China. Bagamat hindi pa kinumpirma ng mga otoridad kung ang mismong gobyerno ng China ang nasa likod ng nasabing cyber attacks. Para sa Diyos at sa Pilipinas kumahal, nag-uulat Paul Montebon, kapartner mo sa balita at serbisyo. Bilang ng mga natulungan ng OBP sa kalamidad, umabot na sa mahigit 400,000. Alamin natin ang detalye ng balitang yan mula kay Kapatid Jason Rubrico. Kapatid Jason! Umabot na sa higit 487,000 na individual ang natulungan ng Disaster Operations Center Office ng Office of the Vice President. Sa tala ng OBP-DOC, 487,295 na individual na sa iba't ibang parte ng Luzon, Visayas at Mindanao ang kanilang bigyan ng tulong sa panahon ng anumang kalamidad at sakuna. Katumbas yan ng 109,935 na pamilya sa 49 na probinsya sa buong bansa. Ayon sa Office of the Vice President, na pagsusumikapan pa nila sa marating ang bawat Pilipino, lalo na sa panahong kailangan ang kanilang tulong. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, ako si Jason Rubrico. Pagsunod sa balita at serbisyo. At para sa uling detalye ng ating balitang nasyonal, bilang bangayan ng Senado at Kamara, dahil sa tsa-tsa, lalong tumitindi. Alamin natin ang balitang yan mula kay kapartner MJ Mondihar. Kapartner MJ.
Umarangkada na sa Senado nitong Lunes, February 5, ang pagdinig sa resolution of both houses or RBH 6. Ito'y para luwagan ang economic restrictions ng 1987 Constitution sa layunin na buksan ang ekonomiya ng Pilipinas sa mga dayuhang investor. Pero hindi raw magpapadala sa pressure ang mga senador at tinitingnan ang buwan ng Oktubre bilang deadline sa mga pagdinig. Pero ang Kamara tutol dito. Ayon kay House Majority Leader Manix Dalipe, malabo nang makalusot ang economic tsa-tsa kapag inabot ito ng Oktubre na siyang panahon rin ng paghahain ng kandidatura para sa 2025 midterm elections. What we are afraid of, ito, diretsuin ko na po, is that the filing of the certificate of candidacy of all officials running for the midterm will be October. Sabi pa ni Dalipe, mahalaga raw na makalusot sa first half o unang bahagi ng Administrasyong Marcos ang pag-amyenda sa saligang batas. Base nga raw sa kanilang karanasan, hindi pa nangyayari sa kasaysayan ng Pilipinas na nailusot ang pagtalakay sa tsa-tsa sa huling 3 taon ng nakaupong presidente. For example, sa Senate, medyo busy sila sa kanilang mga investigasyon. Dito sa House, what more when it comes to the campaign fever that will hit before October. So that's why our worry. So we would want to fast-track it. Kung pwede, ngayon na. Samantala, labis raw ang galit ng mga kongresista sa mga senador sa usapin ng People's Initiative. Ayon kay Senator Amy Marcos, malinaw na itinuturo ng mga ebidensya na si Speaker Martin Romualdez ang nasa likod nito. Para naman kay Senate Majority Leader Joel Villanueva, Politicians Initiative ang tunay na kahulugan ng PI at hindi People's Initiative. Sa aming all-member caucus na ginawa last week, grabe talaga ang galit na inilabas ng mga kasama naming mga congressmen. Galit sila sa pamabastos na ginawa ng ilang senador sa aming speaker at sa House of Representatives. Hindi raw kasi tama na minamaliit ng mga senador ang mandato nila. Sinita rin ng Kamara ang pagkukumpara raw ng mga senador sa boto nila mga kongresista sa eleksyon. Ipinagmalaki naman ni Gonzales na marami sa mga kongresista ngayon ay unopposed. Kaya if you are going to interpolate or extrapolate the numbers you garnered and the numbers we garnered, mas mataas po yung porsyento namin. If you are unopposed, meaning to say 100%, ng buong sinasakupan mo, mahal ka nila at nirerespeto ka nila. At para magkaalaman na, hinamon ni Majority Leader Dalipe ang mga senador na isa publiko kung sino sa mga ito ang pabor o tutol na i-update ang konstitusyon, lalo na't para sa mga kongresista dead on arrival sa Senado ang lahat ng mga panukalang baguhin o amyendahan ang saligang batas. Sino yung mga senador pabor to amend, to update the 37-year-old Constitution at sino yung mga kontra. And the people of the Philippines will decide whom to put in the Senate. Para sa Diyos sa Pilipinas kong mahal, MJ Mondihar, SMNI News.